Uh, Kaya po ng ating introduction kanina, marahil yun ang ating pinaka-introduction, yung ating in-exhort kanina after the worship. Marami pong wala ngayon ang aking mga pinsan at si Uncle Albert. They're having their family reunion po. At si Brother Adan naman ang pinakikiramay sa kanyang family. Namatay po sila at wala din po sila ngayon. So I just hope po na siguro ngayon kung wala silang ginagawa, I just hope makikinig po sila dito sa ating mensahe. Napaka-interesting po ng ating mensahe ngayon. O di kaya kapag nagka-time po, sila na wala dito ngayon, ay magkakaroon ng time to listen to our message para po hindi masayang ang salita ng Panginoon. Po'y bumabati muli ng isang magandang umaga sa ating lahat na nandito at yung ating mga taga-subaybay po sa ating live streaming. Magandang umaga rin, and of course, good morning po sa ating Panginoon. Morning. Morning. Normal na po sa atin na kapag nakakakita tayo ng mga taong medyo maasenso sa buhay, maangat, maraming pera, nabibili yung gustong bilhin, tinitingala, maraming mga kaibigan. Of course, when you have a lot of money, maraming kaibigan. Ang tawag ng mundo sa kanila, blessed, o di kaya, very, very blessed. Ang sabi po sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Sabi po dito sa Tagalog, ang bawat mabuting kaloob daw at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat po sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iba o anino man ng pagbabago. While it is true na anuman ang mga natatanggap natin mga pagpapala sa araw-araw ng ating buhay, na kung galing ito sa mabuting paraan, ang lahat ay galing po sa Panginoon Diyos. Kasi hindi naman magkakaloob ng Diyos ng masama. Kasi God is good at ang kanyang buong nature ay mabuti. So, isang napaka-imposible po na mangyari sa buhay ng isang tao na kapag meron siyang mga na-enjoy na ito ay galing sa masama at sasabihin niya ito ay blessing pa rin. Napaka-imposible nun kasi ang tanging may pagkakaloob lamang ng Diyos ay ang mabuti para sa atin kasi ang Diyos ay mabuti. So dito po, ang sabi ko nga, pwede na lamang yung mga bagay na bagamat na-enjoy natin pasamantala, pero alam naman natin ang pinanggalingan ng mga ito ay sa tama at mabuting paraan. Ang mga ito ay may tuturing. Okay. Ang mga ito ay may tuturing nating hindi tunay na pagpapala. In Proverbs 10:22, ang sabi po, the blessings of the Lord makes one rich, and He adds no trouble or no sorrows with it. Ang pagpapala daw ng Panginoon, ang sabi dito sa Proverbs, sa Kawikaan, ay nagpapayaman daw. Tunay naman, nagpapayaman. At hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Ang ibig sabihin nga, especially when you are a Christian, kapag ang isang bagay na ini-enjoy mo sa buhay, pero alam mong ito ay hindi galing sa kalooban ng Diyos, nakamit, pero nakaapak ka naman ng ibang tao. Di ba? Yung mga
usong-uso ito sa mga opisina, sa mga kumpanya, yung mga may crab mentality. Umasenso lamang kahit makaapak. At yun ay hindi po galing sa kalooban ng Diyos. Hindi galing sa mabuting paraan. Yung mga suhol, nakakamit mo ang isang bagay kasi may sinuhulan ka. Hindi po blessing na may tatawag yung kahit na pagkatapos mong makamit yung bagay na yon, ay nag-enjoy ka, naging happy ka. At the end of the day, hindi ka rin mapapanatag kasi alam mo, ito, ang suhol ay hindi kalooban ng Diyos. Yung mga corrupt government officials. Di ba? Napakarami po. Hindi ko alam kung anong ahensya ng ating gobyerno sa ngayon ang hindi po corrupt. Meron naman siguro, pero hindi ko alam kung anong ahensya yun. Dito po, kahit na alam nila na ang dami nilang natatanggap araw-araw ng mga pera, pero hindi galing sa mabuting paraan, meron po pagkakataon na ang Diyos, minsan lamang yung kukunin, may dagdag pa. Ibig sabihin, hindi lamang niya kukunin, kundi accountable sila sa mga ganitong gawain. Hindi po palalampasin ng Panginoon yun. Kundi man dito sa lupa, after this very short life, may kahantungan po silang hindi nila magugustuhan. Ang mga ito ay may kaakibat na kapanglawan. Kaya nga bang sabi dito, the true blessings of the Lord adds no trouble in it. Walang kaakibat na sumpa, walang kaakibat na kapanglawan, walang kaakibat na yung nakukonsensya ka, hindi, mayroong kapayapaan na darama. So dito po, ang mga ito ay may kaakibat na kapanglawan kapag hindi tunay na pagpapala. In other words, may kalakip na kaba at kadalasan sakit ng ulo kasi they add troubles in it kapag hindi tunay na blessing. True blessings coming from God, may kalakip pong galak sa puso. May kalakip na kapayapaan. Natanggap mo, makakatulog ka na mahimbing na may ngiti sa labi. Hindi katulad kapag ang isang bagay na hindi tunay na galing sa Diyos, kahit na ang dami niyan, kahit ang kapal-kapal na pera niyan. At the end of the day, hindi ka rin mapapayapa ang isip. Merong trouble na kaakibat ito. Kaya nga ba, dito po, napakaganda ng sinabi dito, when the blessings of the Lord makes one rich, and He adds no trouble or sorrows to it. Amen po ba? Amen. Sabi ng iba, bakit yung iba hindi nagkakasakit ng malubha? Lahat ng tao sa mundo, sa ating buhay, kung physical blessings ang pag-uusapan, lahat pantay-pantay, Kristiyano man o hindi. Ang tawag ba dito ay minalas o kaya ay sinwerte. Kapag ang isang pastor ay nagkaroon ng sakit na malubha, sasabihin ng iba, buti nga, hindi ako naging pastor. Sana nagkasakit din ako. The question is, yung bang iba ay hindi pwedeng magkasakit ng malubha rin. Pastor lang ba? Kaya nabitin po natin masasabi na kapag ang isang lingkod ng Diyos ay dumaranas ng hindi kaaya-aya sa paningin, huwag natin sabihin, mabuti na lamang hindi ako lingkod ng Diyos. Hindi ba sila blessed? Yung mga unang mga disipulo, mga unang kumatawan kay Kristo, hindi natin pwedeng sabihin napakaganda ng naging buhay nila. To name a few, si Pablo, habang siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, nasa isang dungeon siya na mabaho. At halos lahat ng mga disipulo
ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay hindi po kaaya-aya sa aking paningin. But still, the Bible said that they're blessed. Di ba? They are blessed. So blessed. Kapag ang isang tao ay nawalan ng trabaho o na-bankrupt ang negosyo, ang tawag ng mundo sa kanila, minalas siya. Kaya, nagkaganyan. Hindi siguro. That is what we call law of nature po. Baka nagkamali lang siguro ng diskarte, kaya namangga. Baka tinaman o hindi pinagbutihan, kaya nawala ng trabaho. Baka, pero I don't believe na minalas siya talaga. Baka behind those failures, meron siyang hindi ginawang tama. That is what we call law of nature. Kahit dasal ka ng dasal araw-araw, kung di ka naman nag-iingat sa kinakain mo, magkakasakit ka rin. Para ano yung dasal? To give you a license to eat anything you want. Kahit na makakasama sa iyong pangangatawan. Kaya nga binigyan tayo ng brain ni God para gamitin even sa health natin. Araw-araw, chicharon, patis, noodles, hot dogs, yung sigang na gagalgal, gagalgalitang taba. Cheat day. Araw-araw, cheat day. Lord, cheat day, wala ka sa akin. That is law of nature po. Walang magagawa ang dasal kasi contradiction yan. Actually, the original author of law of nature is God Himself. Siya yung author ng law of nature. Hindi niya lalabagin yan. Kapag tayo mismo ang lumabag sa law of nature, nagpabaya ka, of course, mayroon po itong consequence. Di ba? We can choose anything in life, pero we cannot choose the consequences of our choices. Kaya na ba, kailangan be wise in choosing life. Be wise in choosing what food to eat. Be wise of choosing yung mga friends na pagkikisamahan mo. Baka meron silang bad influence sa'yo. Di ba? That is why we have to be very wise po sa buhay sa mundo. Hindi lang basta dasal. Of course, when we pray, God listens. Pero God listens only doon sa mga tao na nakikinig sa Kanya. Yung nakikinig sa ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Binanggit ng aking may bahay na Sunday, still the best prayer is, your will be done, Lord, sa buhay ko. Still, that's the best prayer. In Matthew, sa Tagalog po, sa Mateo 5, talata 45b. Sabi dito, sapagkat pinasisikat ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan ng mga matutuwid, sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Sa English po, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So, sagot po ito na sa una kong sinabi kanina na kung ang pastor ay nagkakasakit ng malubha, kahit yung pinaka-ordinary tao, magkakasakit din ng malubha. Hindi lamang mauulan doon sa isang lugar ng mga maralita at doon sa lugar ng mga sa Forest Park, sa Corinthians, maganda yung panahon. Hindi. Kapag binagyo yung lugar ng mga squatter, babagyuhin din yung lugar ng mga mayayaman. So, ganun po yun. Kaya nga, dito ang sinasabi, kaya kailangan mag-ingat.
Yun ang law of nature po. Paghandaan yung mga araw na alam mo na darating na magbibigay ng bad effect sa atin. Kailangan pinaghahandaan. Kaya ba, kung minsan nakakatawa yung ating gobyerno kung minsan na kapag binabaha na yung ating bansa, doon sila nag-iisip ng paraan para supuin, para bigyan ng solusyon pagbabaha, di ba? Which is better, di ba? Bago tayo bahain, during summer, mag-isip-isip na ng solusyon. At kapag dumating na yung tag-ulan, okay na. Diba? Amen po ba? Yun ang sinasabi dito na hindi po excuse yung lugar ng mga Kristiyano. Kaya nga ba, even as Christians, kailangan nag-iingat at pinaghahandaan po natin ang buhay dito sa lupa. Sabi dito po, kung ang pananaw mo lang sa blessing ay pera, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Kabaligtaran po ito sa sinasabi ng pangkaraniwang tao, ang yaman nila nakakaingit. Super blessed. Kabaligtaran po ito. Of course, don't get me wrong, marami pong nagagawa ang pera sa ikabubuti ng kalagayan ng isang tao sa kanyang buhay. Nabanggit ka kanina ni Brother Lucky, money is a blessing from God. But the love of money, yun, doon nag-upisa yung curse. Anything anumang bagay na ginawa mong una at naging pangalawa ang Diyos, nagiging sumpa yun. Yun ang root of all evil. Pero money is good. Money is blessing po para mabili natin hindi lang yung ating wants. Of course, yung ating needs sa buhay para makapagpatuloy mabuhay. Pero kung hindi natin babantayan ang ating sarili, pera din po ang magiging daan para sa ating kabiguan. Ang pera ay kailangan para mabuhay sa mundo. But the Bible teaches us that it is not always our money para sabihan tayo ay blessed o pinagpala o super blessed. Sa mundo lang yon. But if you will read the Bible, walang ganong nakasulat po. Kasi dahil sa pera, nagkakaroon po, kapag dumating na tayo sa punto ng pera, hindi na blessing, nagiging curse na. Dahil sa pera, nagkakaroon ng inggit. Di ba? Curse yun. Kapag inggitero ka, hindi ka na mapapalagay sa buhay mo. Nakakapagod pong mainggit. Kasi kung ano yung mayroon yung kapitbahay mo, nakakapagod, higgitan yun. Every time na lamang na mayroong bago sila, kailangan may bago ka rin. Wala pong kapayapaan yung taong naiinggit. Wala din silang contentment. Kaya pressure na malaki sa buhay. Stress. Kaya nga ba yung mga inggitero, tingnan nyo yung katabi nyo kung matanda ang itsura niya yung inggitero yan. Of course, lang dito magaganda. Mga bata. Batang isip. Of course, walang matanda ang itsura kasi yung pong inggitero nakakatanda yun. Kasi hindi ka mapalagay. Hindi ka makatulog. Kasi gusto mong higitan yung kapitbahay eh. Because of the love of money, natututo po tayong mandaya. Natututo tayong magnakaw. Worse, pumatay. Recently lang, nabalitaan tayong mga namamatay ng mga politicians. Di ba? Kung minsan mag-iisip ka, nag-circle naman sila, ba't nag-aagawan sa pwesto? Di ba? Kung serving at serving lamang ang pag-uusapan, papatay ka ba? Let him do the serving, magpahingas ka sa bahay. Kaya pumapatay, mayroong hidden agenda. Number 1 is pera, number 2 is power. Doon na po nagiging hindi blessing ang pera.
So, church, there is a blessing na higit sa pera. Ay nais ng Diyos na ito'y mapasa atin ngayong umaga nito. Ito yung blessing na sinasabi sa Proverbs 10:22, that the true blessings that have no sorrows with it. Ito yung tunay na blessings na walang kaakibat na kaba, walang kaakibat na magigilty konsensya ka, walang kaakibat na natatakot ka in the future, baka kunin sa'yo, gano'n. Wala. Ito yung blessing na hindi makukuha ni naman. Ito ay napag-usapan namin po sa aming outreach last Sunday afternoon sa tahanan po ni Brother Adan, kung saan po pinangunahan po tayo ni Brother Lucky. Yan ang naging topic eh. We have learned in that message that men worry so much in many things in life. Kaya ba yung title niya, correct me if I'm wrong, bro, fear not. Yun ba yung title? Fear not. Do not worry. Worry not. Do not worry. So, we have learned that message that men worry so much on many things in life. To name a few, that includes food to eat, clothing, shelter, and of course, money, pera, kwanta, sa Latin. So, sabi nga ng Panginoon in Matthew 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila nag-asik, hindi nagtatanim, hindi gumagapas, o nag-iimbak man sa pamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kang mahalaga kaysa mga ibon? So why we worry so much on those things na kung ang Diyos hindi pinabayaan ng yung mga ibon na hindi makakain, tapos tayo ay mag-worry dito. So sabi nga, bakit? Bakit kailangan tayo mag-worry sa mga bagay na ito na hindi naman ganun kasadista ang Panginoon na nilikha ka para gutumin lang. Hindi naman ganun kasadista ang Panginoon na nilikha ka niya para maging isang tao, para maglakad ka sa daan ng hubad, para hindi wala kang matirhan. Of course, sabi ko nga, law of nature yun, hindi tayo siguro nagsikap. O binigyan tayo ng mga pagpapala ng Diyos na hindi natin minanage mabuti. Kaya nawala agad-agad. Nababalahala tayo sa mga ito, ay alam naman natin, ipagkakaloob naman lahat ito ng Diyos sa atin. Amen po ba? So, nothing to worry about. According to Brother Adan po, yung may-ari ng bahay, ating kapatid na nandun noon sa aming outreach, he invited about 10 neighbors now para mag-attend sa aming gawain. Pero, sad to say, 3 lamang po yung umattend. Out of 10 invites, 3 lamang po yung umattend. Ang sabi ko kay Brother Adan, gusto mong next time sa next Sunday, gusto mo next time marami yung umattend dito, ano gagawin ko, Pastor? Ganito gawin mo. Gumawa ka ng tarpaulin dyan. Isulat mo. Next week, Bible study, ang mag-attend, mayroong 1,000 each. Sabi ko sa kanya, hindi lamang sa bahay o pupuno, buong street mo, pag-aagawan yan. Mag-iimbita ba sa ibang baryo? Mapupuno yung baryo nyo para lang mag-attend sa Bible study mo. Sabi ko sa kanya. Yan ang tao po. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bro, na-inspire ako na gawin yung mensahe ito dahil sa mensahe. Yun ang tao. Yun ang naturalesa ng tao. Mas gusto niyang makamit yung mga bagay na nakikita. Imbis na dun sa mga bagay na hindi nakikita. Mas gusto niyang makamit yung mga bagay na nakikita pero temporal in nature. Nawawala, nabubulok, o nananakaw. In Matthew, ito po Matthew 6:33, napag-aralan din natin last Sunday,
Ang sabi po dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Hanapin mo muna daw ang kanyang kaharian at katwiran, at ang lahat na ito ay idaragdag sa iyo. In short, in other words, hanapin mo muna ang Diyos. Seek God first. Sabi nga ni Sister Res, seek God's face, not only His hands. Kasi when you seek God's face, it follows na yung kamay niya. Di ba? Kapag natagpuan mo yung mukha ng Diyos, hanggang doon na lamang ba? Of course, may bonus. Yung kanyang mga kamay. When we seek God's kingdom and His righteousness, when we seek God's face, ang nais ipagkaloob ng Diyos sa iyo, yung first prize. Yung jackpot. Pero hindi alam ng karamihan ng mga tao, ito ang alam nila. Ang kanilang pinakaasam-asam, hindi yung first prize. Nagpatawa nga ako doon, habang nandun kami, sabi ko, alam mo, yung mga tao, gusto nila, hindi ako tumataya ng wedding ha, pero alam ko yung mga terms sa wedding. Ang gusto ng mga tao, yung panalunan nila, yung, ano ba sinabi ko ng Brother Joel? Tumbok. Hindi yung tumbok. Saklit. Yung saklit. Ayaw nila yung tumbok. Kumisan yung tumbok, 100,000 pesos siya. Pero mas ginugusto ng mga mananaya, yung saklit. Minsan 1,000 lang. Ganon din po sa atin, sa buhay natin. Gusto natin yung all these things will be given to you as well. Hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo pumapanhid doon. Kaya nga ba kung minsan, hindi natin natatanggap ito, yung mga saklit, yung mga consolation prize na hinahangad mo, ay hindi naman yan talagang gustong ipangibigay sa iyo ng Diyos kasi nandiyan na yan eh, given na yan eh. Gusto mo yung kapag kumain ka sa handaan, hindi mo pinapansin yung lechon, hindi mo pinapansin yung morcon, hindi mo pinapansin yung beef stew, hindi mo pinapansin yung main dish. Anong pinapansin mo? Desserts. Maliliit na saging, yun ang gusto mo. Dito tayo kasi nakafocus eh. Yung main dish, ayaw natin. Kaya nga ba, the Lord, nakita niya yung puso natin eh. Kaya kasi sinabi ni Lord, alam niyo kung bakit? Hindi naman pala ibigay niya sa atin itong yung all this things shall be given to you as well. Gusto mo na niya. Gusto niya, you seek me first. Actually, yung all these things shall be given to you as well, nauna na yan eh. Yung mga hinahangad mo, na pera, bahay, kotse, pera sa bank accounts, sa GCash, nauna na yan eh. Isa na lang ang kulang. Seek me first. Seek me first. Seek my face first. Ang susunod na, bibigay mo yung mga kamay ko sa'yo. Pero hindi. Lord, makakatamad naman yan. Ba't kita hahanapin pa? Mas gusto kong yumaman, Lord. See, mas gusto natin yung consolation prize. Ayaw natin yung tunay na blessing na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Sabi mo kay Brother Adan, bago yung bahay niya. Alam mo itong bago mong bahay, sabi ko, I think 2 months pa lang yung bahay niya. Alam mo itong bago mong bahay, sabi ko, kasi ang saya-saya nila eh, blessing daw ni Lord yun eh. Sabi ko, alam mo bang yan eh, hindi naman yun talaga yung blessing mo. Alam mo bang yan bahay mo ngayon eh, bonus lang yan. When you seek the Lord, nakuha mo na yung jackpot. Kaya nga ba sa pamuhay mo yung Matthew 6:33, sabi ko sa kanya, ikaw yan. Kasi si Brother Adam po,
Okay lang na i-broadcast. Wanted sa kanila yan. Sinusuka sa kanilang bayan sa Pangasinan. Pero nung pumasya po siya, no? They saw light in His face. Sabi, ikaw nga ba yung ayaw namin makainuman dito dahil ang gulo mo, dahil ang pikon mo, dahil magagalitin ka, dahil nakikipag-away-away ka, dahil lahat ng masasama ginagawa mo. Ikaw na ba yan? Sabi ko sa kanya, ano yung blessing? Yung bahay mo o ikaw mismo? Sabi niya sa akin. Kasi hinanap muna niya yung kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Then, all these things, na naipagkaloob po kay Brother Adam. Hindi lang isa yung bahay niya ngayon. Pero pa yata siyang isang lupa pa sa Amsig. Gagawin din ng bahay na maliit doon. Ang iiwan niya ka Sister Princess Lisa sa bahay nila, papasok ko. Sabi ko, hindi yan ang talagang blessing. Yan ay bonus nila. Mangilabot ko, nangingilabot po ako, Pastor. That is true, sabi ko sa kanya. So, sa atin po dito, example lang si Brother Adan. Of course, we need this bonus. Pero, wala yung musika. Kung hindi mo maalis-alis sa isip mo yung bonus, okay lang, sige. Total, babaguhin naman ni Lord pati yung estado ng puso mo eh. Okay lang. Basta, hanapin mo ang Diyos. Amen po ba? Ito po yun. Ito yung pinaka main topic natin. Napag-aralan na natin yung spiritual gifts. Napag-aralan na natin din yung mga fruit of the Spirit. At ngayon po, ang pag-aaralan natin, 5 minutes lang to. Mas mahaba yung introduction. In Ephesians 1:3, ang sabi po, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who have blessed us with all spiritual blessings. See? This is all about spiritual blessings. Yun ang jackpot. Yun ang major prize. Yun ang tumbok. Hindi consolation prize. Yun ang pinaka-main dish. Kaya ka inimbita sa isang pista o sa isang kasalan. For you to have that major prize, kung tawagin ay spiritual blessings. Ang sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual. Yun ang nakamit ni Brother Adam. Pagpapalang espiritual bago niya nakamit yung mga bonus. Nagpakilala muna siya, nagpakilala muna ang Diyos sa kanya at binago siya unti-unti at patuloy na binabago. That is spiritual blessing na wala pong makakahigit doon. The true blessings, pagpapalang espiritual, higit sa anumang blessings na naiisip natin ngayon. Yung bang kapag kinatagpo ka ng Diyos, tinawag ka, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, binago ka, binigyan ng karapatang maging anak niya, strength through your trials, spiritual gifts na nagagamit mo ngayon para ikaw ay makapaglingkod ng ganap sa Kanya. So, the fruit of the Spirit na nakamit mo rin, those are all spiritual blessings. Not to mention, yung pinakahuli, yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan. That is included in your spiritual blessings. Yan ang tunay na bless. Kasi, hindi katulad ng ibang blessing sa mundo, pang temporary na nanakaw, nawawala, kumukupas. But when you have that spiritual blessings coming from God through the Lord Jesus Christ, kailanman hindi mawawala yan. At makakamtan mo pa yan, hindi lamang dito sa buhay mong panandalian sa lupa, kundi buhay na mas mahaba kasama ang Diyos sa langit.
Yan ang tunay na bless. Yan ang tunay na blessing. Hindi nang katulad ng mga blessing sa mundo, pang temporary lang. Gusto natin ng blessings, di po ba? Kailan po ba? Kami sa inyo po dahil. Walang tao sa lugar na ito na hindi nag-enjoy ng blessings o biyaya ng Diyos. Pero kung minsan mali po ang pagkaunawa natin sa salitang blessing. Kadalasan ang iniisip natin kapag nakakarinig tayo ng salitang blessings ay yung mga physical and material in nature lamang. Nakikita sa atin ito. Sino ba ang ating mas binibigyan ng halaga sa buhay? Yung bang mga taong pinagpapahayagan tayo ng mga spiritual na bagay o yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga gadgets, mga tickets sa concerts, mga kung ano pa, nililibre sa kainan, ay mayaman yan, diyan ako kakapit. Actually, kung gusto mong magkaroon ng tunay na blessings, gusto magpapahayag ng salita ng Diyos na kumapit. Hindi doon sa huwag si pastor, puro Bible ang alam niyan, wala namang pera. Ang tawag po doon, opportunista. Mas gusto niya may nakakantar siyang mga pagpapala daw na temporal in nature. Baging sa Facebook, sino hanggit natin nila-like? Mga mensahe ba na maka-Diyos? O yung mga taong ayaw mong magalit, baka hindi ka kasama kapag nagpadala siya ng package. Baka hindi ka isama kapag may outing, kailangan i-like ko rin siya. I-like ko yan kasi alam niya yung sapatos ko size 11. In Matthew 6:21, ang sabi po rito, for your treasure is there your heart will be also. Ito ay sa pagkakusap na naroroon ng iyong kayamanan ay naroroon din naman ng inyong puso. Kung ang tunay na kayamanan na hinahangad mo, yung kayamanang pang-temporal lamang, yung mga material na bagay, kung ano-ano sa bagay sa mundo, makikita sa salita. Makikita sa puso. Kung ano, sabi nga sa ibang verse, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di ba? Hindi mo itatago. Hindi mo maitatago kung ang gusto mo, spiritual blessings o yung blessings na pang-temporary lamang. So dito po, kung ang pera ang may tuturing mong greatest blessings, ang pera din daw ang nasa puso mo. Kapag si tatay, nanay, ate at si kuya ay walang sakit, we consider ourselves blessed. Tuloy naman po yun. Kapag ang sabi nga, health is wealth, diba? Kapag may pera sa bangko, napakalaki at bayad ng mga bills, siguro hindi lang 1 buwan, kahit na 3 buwan, bayad na in advance, we say we are blessed. Kami naman, blessed tayo. Kapag nakatira tayo sa magandang bahay at may kotse, blessing yan. Kapag may magandang work, I would agree that those things are blessings from God. Pero paano kung magkasakit si tatay? Magkasakit ka? O na-bankrupt yung negosyo? O nawala ng trabaho? O nawala ng pambayad ng bills? Pambayad ng ilaw? Pambayad ng bumbay? Hindi wala ng blessing. Ibig sabihin, hindi mo may tuturing na ganap yung blessing kasi hindi mo pwedeng sabihin permanent yung blessing na kasi. Pwedeng mawala, pwedeng nakawin, pwedeng ganun lang bawin ni Lord. Yun po ang mga temporary blessings na hinahangad natin. Hindi wala ng blessing. Yung tunay na blessing kung gusto nang makamit natin ni Lord, panghabang buhay, sabi ko na may enjoy. Ang problema sa atin at tinitamang natin sa blessing ay kung paano tayo makikinabang sa mga material na bagay o makamundong pamumuhay. Blessing nga ang mga ito, pero mga pansamantalang mga blessing lamang. Kasi health decline, money na uubos, ang car na sisira, nagsasara ang company, kahit gano'n pa kalaking company pinagtratrabahuan mo,
Hindi mo alam, terminate din tayo. Mga blessings na kumukupas, nasisira, nawawala. Tandaan po natin, lahat ng ating mga nakakikita ay wala pong permanente. Maging ang iyong mga loved ones, hindi rin permanente. Pwedeng mauna kang mawawala o sila yung mauuna. So, ngayong umaga nito, nais po ng Diyos na makita natin ang tunay na pagpapalang kailanman ay hindi mawawala sa atin. Sabi po dito, the real blessings of the Lord are not material or physical. The real blessings of God are spiritual in nature. And those spiritual blessings will never be taken away from us. Tama po ba o tama? In Matthew 6:19-20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. In other words, lahat ng inyong binibigyang halaga, pinag-iipunan sa undong ginagalawan, pwedeng mawala anytime. Pwedeng nakawin. Pwedeng manakaw. Hindi naman ibig sabihin, hindi po tayo mag-iipon ng pera. Napakahalaga mag-ipon po. Kasi para handang-handa ka, yung mga paggagastahan. Hindi naman ibig sabihin, huwag mag-ipon ng pera. What our Lord meant here ay kung ano ang mas dapat nating pinangangalagahan, ginagawang number one. Ang nasisira ba o ang habang panahon mong magkakasama? We're talking here about si God ba yung mauuna o yung mga temporal in nature? Of course, si God po. Sa Kanya tayo kakapit and all these things kakapit din sa atin. Amen po ba? Hindi mawawala agad-agad. Kasi when we put God first, we will never be last. Ikikip niya tayo. So dito po sa verse 20, ang sabi, but store up for yourselves treasures in heaven. Ito yung pinag-usapan natin. Spiritual blessings. Where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break and steal. Kaya kayo na nandito ngayon at nakikinig sa salita ng Diyos, I tell you this is your real investment po. Investment yung pera mo. Secondary lang yan. Panghuli yan. This is your real investment. Those treasures in heaven na kinikip mo, pinangangalagahan mo, gusto mo lumaki at lumaki pa, at yan ay matatanggap po natin, ma-enjoy natin, hindi lamang sa lupa, kundi life after death. Sino po ba ito? Hindi naman siguro si Sister Casey yan. Sabi dito, nung dumalo po si Kristo sa bahay ni Martha and Mary, mas pinili ni Martha ang mag-asikaso sa preparasyon ng kakainin. While si Mary po ito, ay agad umupo sa harap ni Kristo at nakinig. Alam niyo po ba, nagalit si Martha. Kasi siya hindi niya ginawa yan. Agad-agad, pumunta siya sa kusina, hindi magkaugaga, ano ba? Nandito si Panginoon, nandito ang Panginoon, mga disipulo. Ano bang ihahanda kong menendal? Meron ano dito, meron mga ganyan. Baka kulang pa ito. Ang sabi ni Martha sa Panginoon, Panginoon, pagsabihin mo nga lang si Maria, hindi ako tinutulungan dito, ang daming gawain. Nakupo lang dyan, anong may tutulong niya dyan? Patayin mo dyan, at tulungan ako, natataragtan ako dito, Panginoon. Sabi ni Martha. So, sabi ni Kristo, sa Luke 10:41 and 42, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Ang dami mong mga bagay-bagay na ano yung wala sa Tagalog? Pinangangampahan, no?
nag-aalala ka sa mga bagay na hindi man karapat-dapat na pag-ukulan ng pansin. Sabi dito, but in verse 42, but Mary has chosen what is better. So napahiya dito si Martha. And it will not be taken away from her. Ano yung pinili ni Martha? Spiritual blessings. Tama po ba yung aking introduction? Di mawawala. Sabi nga, nandiyan si Martha. Huwag mong patayuin, Martha. Nandiyan si Maria. Huwag mong patatayuin. Kasi, pinili na yung mas mabuti. Yung mga bagay na hindi kailanman mawawala sa kanya. You are here now. What are you doing here? Di ba same as Mary? Nandito kayo nakikinig sa Panginoon, sa salita ng Diyos. And this will not be taken away from you as well. This is your real investment. Like Mary po, sinabi ni Kristo, Mary has chosen what is better. Good for you. You are blessed. Kayo nandito. Kayo din, ngayon, na nakikinig sa inyong mga kanya-kanya mga cellphone. You are blessed. Kasi instead of worrying too much, Sunday ngayon, instead of thinking too much what's going to cook, what's going to, where to go this afternoon, pinili mong makinig muna. Ang sabi ng Panginoon, that will not be taken away from you. Kasi ang salita ng Diyos ay powerful. Amen po ba? Amen. Hindi basta-basta mawawala. Hindi pwedeng nakawin. And it will give so much blessing in your life when you choose to be here listening to God. Tama po ang tama. Tama, sabi sa Tagalog, subalit isang bagay ang kailangan. See? Isang bagay lang ang kailangan, Martha. Yung mga yan, it shall be added unto you yan eh. Yung mga ginagawa ni Martha, bonus, saklit. Eh si Mary, saan siya nagpunta? Hindi consolation prize. Kinuha niya yung jackpot. Kinuha niya yung first prize. Sabihin mo sa iyong katabi, ako rin. Kayo rin. First prize yung natatanggap nyo ngayon. Wala nang mas hihigit. Kahit na yung nanalo ng loto na 100 million pesos. Pero wala siyang alam patungkol sa Diyos. Hindi pwedeng i-compare sa blessings na natanggap natin ngayon. Amen po ba? Amen. These are the 12 tribes. They are all sons of Jacob. Nakasulat po ito sa the Old Testament. These are the chosen people of God. Ilan sila? 2, 4, 6, 12. Ilan? 12. 12 tribes. Dito po, sa 12 tribes na to, pinamanahan sila ng Diyos isa-isa. Napakalaking lupain. Napakagandang mga lugar. Ito para sa iyo, Ruben, at sa iyong mga angkan. Ito para sa iyo, Simon. Ito yung para sa iyo, Judah, at sa iyong mga tribo. Sa iyong Issachar, sa Zebulun, Natalie, Gad, Asher, Joseph, Benjamin. Sige, mag-enjoy kayo sa mga lupain niya. Pinamamana ko lang sa iyo. Mayroong lahat silang minana. But one of this tribe, walang mana. Bukod tanging ang Levites po ang walang minanang lupa. Kung sa atin nangyari ito, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ano? Sa lahat ng anak mo, ako lang ang walang minanang properties. Kahit na yung mountain bike mo lamang sana, binigay mo sa akin. Yung mountain bike mo, binigay mo pa rin sa puso mo. Ako, wala. Malaking gulo po kung mundo yung ating tatanungin kapag kung ginawa ito sa atin ng ating mga magulang. Pero
alam nyo, walang dapat ika-inggit yung tribes of Levi. Wala pong dapat ikasama ng loob. Wala silang minana sa Diyos ng mga lupain, mga properties. Pero ang sabi dito sa Deuteronomy 18:2, the Lord is your inheritance as He promised them. Sila hindi magkakaroon ng mana na kasama ng kanilang mga kapatid. Ang Panginoon ang kanilang mana gaya ng ipinangako niya sa kanila. Pinili sa mga pinili. Di ba blessing yun? These are all chosen people of God. Pero you have been chosen na ikaw ang maging number one sa mga pinili nila. Mayroon pa bang mas bless? Like Martha, daming iniisip, ang daming reklamo sa buhay. But Mary, sa gitna ng mga problema, may kapayapaan. Because she seek God first. Yan ang tunay na bless. You may be suffering right now from a disease na tagal mo ng gusto. Gamutin ni Lord. You may be experiencing right now na parang unfair yung buhay. Di ba? Sino pa yung mga hindi nagsisimba? O sino pa yung mga hindi naglilingkod? Yung ilang mga nakakariwasa sa buhay. Ako, hanggang ngayon wala pa. O sino pa yung mga corrupt? Kitang-kita na yung ginagawang kabalastugan sa gobyerno. Sila pa yung mga nag-a-abroad iba't ibang bansa. Ako hanggang dyan sa kanto lang. But meron pa bang mas higit kung ang Diyos mismo ang mamanahin mo sa buhay? Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang mana mo. Siya yung namana mo. His love forever sa buhay mo. Meron pa bang mas higit ito? God is asking us right now, are we the mother Martha or are we the mother Mary? Ano ba yung mas hinahanap mo? Yung mga lupain ba? O mas gusto mong malahin maging lingkod ng Diyos o maging anak ng Diyos? We can choose, but we have to choose wisely po. Napapala po ba tayo ng umaga? Meron po ba tayong nalaman kahit kaunti na? I'm sure meron po kasi powerful po yung salita ng Diyos. Alam po, pag-uwi po natin isa-isa sa ating kanilang mga bahay, we now know what to choose. We now know to choose God first. Tama po ba o tama? Tama. Alakuhan po natin ang Panginoon.
niligtas po tayo ng Panginoon. Unang-una, nung time na makasalanan pa tayo, minahal na tayo ni Lord. Amen. Binigyan na niya tayo ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon binigay niya sa atin para makilala natin siya at maligtas siya. Maligtas tayo. Sorry. And then, ang sabi ng Panginoon, nothing can separate us from His love. No? Nothing can pluck you out of my hand. Sabi po ng Panginoon. So, yung mga pangako po ng Panginoon, ikanya po itong tinutupad, totoo at maaasahan. Ang sabi po niya sa Zechariah, we are like gems po sa mata ng Panginoon. Ganun po tayo sa ka-precious sa mata ng Panginoon. So, diba, sobrang napaka-blessed po tayo. Minahal na niya tayo, iniligtas tayo. We are like gems pa. Na mahaling kristal or bato sa mata ng Panginoon. And ang sabi po ng Panginoon, in all things, God works for the good of His children. Dumanas man po tayo ng mga paghihirap, magkaroon man tayo ng sakit, mga pagsubok. Ang Panginoon, lagi po yun pinapahintulutan niya sa kanyang kadahilanan para po yun sa ating ikabubuti. Maaring naging pasaway tayo, kaya tayo pinapalo ni Lord. Pero lahat po ng iyon, maaasahan natin para po sa ating ikabubuti, sabi nga ni Lord. For I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you, plan to give you hope and a good future. Amen. So sobrang blessed na blessed po tayo sa Panginoon. No? Higit po sa lahat, binigyan po niya tayo ng spiritual blessing. Ito po yung mga ating mga spiritual gifts. Ito yung ating the fruit of the Holy Spirit. Alam niyo po yun, yung mga spiritual blessings na mas higit pa sa mga material na bagay na dapat nating naisip. No? Pinrovide na po ni Lord. Lahat po ng kailangan natin sa mundo ito, mapa-spiritual man yan, mapa-material man yan, pinrovide na po ni Lord mula pa ng likay niya. Amen. Yun po. Tapos, meron pa tayong Holy Spirit. Holy Spirit, siya yung nag-guide sa atin. Siya yung nagko-convict sa atin pag nagkakamali tayo. Siya yung nagtutuwid sa atin. So, sobrang napaka-bless natin. Amen. Pero ang lahat po ng blessing na ito, hindi po natin makakangkan sa sariling kaparaanan lang po natin. Kailangan natin isik si Lord. Kailangan tayo lumapit sa Kanya. Meron po sinabi sa akin si Lord, aside po sa pagsisik kay Lord, hindi pa po natatapos doon eh. Sinig natin si Lord, binigyan na niya yung blessing. Hindi doon natatapos. May kasunod pa po yun na pag-obey sa Panginoon. Ang sabi po niya sa Romans 12:11, huwag maging kulang sa kasipagan, maging maalaw sa Espiritu, at maglingkod sa Panginoon. Yun po yung mensahe ni Lord sa mga taga-Roma, Romans 12:11. Alam niyo po, nung sinabi po ni Pastor na magpo-closing prayer daw ako, nag-owa naman po ako, pero actually, napuyat ako. Kasi nagising ako ng 12, before 3 a.m., nagising po ako. Sabi ko, yung kalaban, si Satan talaga. Kung pinilihan niya yung isip natin eh. Kung ano-ano yung inaano niya sa akin sa isip ko na yun, ay hindi ko naman kaya, baka mabuwal ka doon mga regal na ka na naman, pinagpahanit ako niya. Tapos, ako nalabanan careful. Sabi ko, Lord, nung aligaw, nung aligya sundaling utos ng pastor ka na ako, siyempre, utos niya rin, Lord, dito pa. Kung na maging dala na ng Satan para bitahan na ako na naman po bababa. Yung totoo na po niyan, mahalina yaman po, totoo naman po, malaman na ako Christian. Pero making Corinthians po, making maligam-gam po, ano po may growth, may butot ko po. Kung tutuusin po kung pinagbalwa ita, mas nakaliya po po itang may bumangit po na maligam-gam. Pero Lord po, dahil sabi ko nga po kanina na no one can snatch you out of my hand, wala makakapaliwalay sa pag-ibig ko sa'yo, pilit na akong babalik.
po yung pinapilit na akong babalik. Although may bagong babalik na ako at kinidera lang kay Christ, Servant of Christ Ministries. Nakapagsalamat ka, Lord. And kita nga po, we are truly blessed. Kasi yung lahat ng kanyang mga pangako ay totoo. Hindi po mababaliwala. So, manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po sa pagkakataon God na mapugihan ka namin papasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa mensahe mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi lang po kami magsisik sa iyo, kundi mag-o-obey, Panginoon. Sabi ko nga po na ayaw ko masunod kay Pastor, pero dahil po sa binigay mong salita sa akin, sa Romans 12:11, sabi nga po, huwag maging kulang sa kasipagan, maging maalab sa espiritu at maglingkod sa Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng puso masunurin sa iyo, Panginoon. Sumunod sa lahat ng mga pinapagawa mo sa amin. Salamat po sa Holy Spirit na siya mag-equip po sa amin at nagtuturo sa mga bagay na dapat namin gawin. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng kapurihan, kapasalamatan sa iyo po namin ibinabalik. In Jesus' name we